Verse 1. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Verse 2 kayo po. Jerusalem is builded as a city that is compact together. Verse 4. For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David. Verse 6. Peace be within thy walls and prosperity within thy palace. Verse 8. Verse 9, altogether ready we. Because of the house of the Lord our God, I will seek thy good. Tayo po lahat ay umupo, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Tunay na dakila ang iyong kapangyarihan, dakila ang iyong pong pag-ibig, na kami hindi po karapat-dapat, subalit kami po ng mga taong makasalanan ay iyong pong inibig at nagawa mo pong ibigay, sakripisyo ang inyong pong bugtong na anak. Sa umagang ito, kami po ay patuloy na nagpupuring nagpapasalamat sa iyong pong kadakilaan, sa iyong kabutihan, katapatan, sa mga biyaya na patuloy na umaapaw sa buhay ng bawat isa. At maraming salamat po sa mga blessings na patuloy po namin natatanggap. Ama, sa umagang ito, patawad po kami sa aming pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po, Ama, ang aming puso at isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong banal na salita. Alisin mo po, Ama, ang anumang karumihan, kasalanan sa aming pong puso at isipan. At nawa po, Panginoon, pag-ibig mo, salita mo ang siyang maghari sa aming pong puso. Salamat sa buhay ng bawat isa sa kanila pong patuloy na paglilingkod, pagsamba. Nawa, pagpalay mo po ang kanila pong buhay. Ako po ay naniniwala na sila po ay meron ding mga pinagdadaanan. Ganun pa man aking dalangin sa umagang ito. Tulungan mo po sila, samahan mo po sila sa mga pagsubok, problema na kanila pong pinagdadaanan. Nawa ang pong banal na salita na mahayag po ngayon, tumimo sa kanilang puso at isipan. Itago mo po ako muli sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hinahangad, kundi ikaw ang siyang may taas. Ikaw ang siyang mapapurihan, malulhati at maparangalan. Banal Espiritu, kayo po siyang mangusap sa puso ng bawat isa. Use me mightily, O Lord. Nawa, patuloy mo ba akong gamitin, lubusan mo akong gamitin para po sa inyong pong kaluwalhatian. Nawa po, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang bayan mo ito magkaroon ng maayos, mapayapa, tahimik na halalan this coming name. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay? So, ito pong talatang ito, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Maraming beses na pong naipangaral at tunay na talagang laging meron pong mga bagong mensahe at talagang napakasarap balikan ng salita ng Diyos. Napakasarap balikan. Ano Kuya Ben? Sana all ay binabalikan. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, I was glad when they said unto me. So much people today, maraming tao mga kapatid sa ating panahon ngayon have no time for God, have no time to worship God. Maraming tao walang oras sa pagsamba sa Diyos. Nasaan ang maraming tao tuwing araw ng linggo? Mas pinipili nilang pumunta ng SM. Sana nga lahat mayroong pang SM. Di ba? May iba naman nasa SM at nagpapalaki lang naman. So hindi naman talaga bumibili. At marami pa tao sa ating panahon ngayon sa mga sugalan or sa mga beach or outing. So wala pong masama na mag-outing as long as na hindi maapektuhan ang ating pagsamba. Wala pong masama na talagang tayo ay mamasyal. Pero dapat kapag araw ng linggo ay dito po tayo matagpuan sa bahay ng Panginoon. So maraming tao na talagang hindi sumasamba. Alam niyo po, not worshiping God is disobedience. Ito po ay pagsuway sa kautusan. Not worshiping our God is sin. Ito po ay kasalanan. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 3, verse 4. So kasalanan ang hindi pagsamba. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos kung kayo man po ay nasasaktan. Ito po ay ako po'y tagapagsalita lamang at ako po'y talagang aminado nung ako po ay
wala pa sa Panginoon ay talagang wala ding halaga sa akin ang pagsamba. At napakaraming taon din na ako ay hindi sumamba sa Panginoon. So nandyan na po ba kayo sa 1 John chapter 3 verse 4? So sabi po diyan, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgressions of the law. Ang sino mang sumasalangsang sa ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang sa kautusan. At ang kasalanan, sapagkat ang kasalanan ay pagsalangsang o hindi pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, alam naman po natin na talagang utos ng Diyos na huwag pabayaan ng pagsamba. Alam naman po natin na talagang hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tularan po natin si King David. Na si King David, kahit siya po'y hari, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Na makikita natin sa buhay ni Haring David na talagang napakahalaga ng pagsamba. To worship God for King David seems very important. Sa buhay ni Haring David, para kay King David, napakahalaga ng pagsamba. Kaya talaga sa buhay ni Haring David, sinabi niya sa Psalms 27 verse 4, one thing have I desire of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ayaw ni Haring David na siya a-absent sa pagsamba. Ayaw ni Haring David na siya liliban. So ito yung mahalaga sa kanyang buhay. At dahil ito yung mahalaga sa kanya, ay sinabi niya, I was glad when they said unto me, meron siyang kagalakan. Ang kanyang kagalakan ay sa pagsamba, hindi sa mga kayamanan sa mundong ito. Ang kanyang kagalakan ay hindi sa pagiging hari, kundi ang siya'y makatahan sa bahay ng Panginoon, siya'y makapanambahan sa ating Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, talagang napakahalaga ng pagsamba. At tingnan po natin, una po mga kapatid, mga minamahal, dahil mahalaga kay King David ang pagsamba, King David did not say, I'm busy. Ang sabi ni King David, I was glad. So hindi niya sinabi sa mga taong nag-imbita sa kanya, ay kayo na lang muna sumamba. Marami pa akong gagawin dito, may pupuntahan pa ako, ayusin ko pa yung aking mga kasundaluhan. Ihanda ko pa ang kanilang mga sandata. Hindi niya sinabing, I'm busy. Ang sabi ni King David, I was glad. When they said unto me, let us go into the house of the Lord. So mga kapatid, talagang pinapakita sa atin ng salita ng Diyos, ipinapakita sa atin ni King David na talagang mahalaga ang pagsamba. So this morning mga kapatid, let us put away these words. Alisin natin ang salitang busy sa ating buhay. Amen po ba? Alisin natin yan. Bilang tayo mga anak ng Diyos, bilang tayo mga Kristiyano, bilang tayo mananampalataya, hindi tayo dapat maging busy kapag sa pagsamba. Na ibig ko sabihin, hindi tayo dapat nawawala ng oras sa pagsamba. Huwag natin idadahilan sa Panginoon, opo, tinatanggap ko ang dahilan ng mga tao, ng mga kapatiran, Pastor, busy ako. Tanggap ko yan. Pero ang tanong sa Panginoon, tanggap ba ito ng Panginoon? Wala naman akong magagawa, hindi ko naman kayo pwedeng pilitin, hindi ko naman kayo pwedeng hilahin, papunta sa bahay sa bahan. Although sinabi ng salita ng Diyos, compel them. Sinabi yan, na talagang pilitin sila. So mga kapatid, hindi ko ginagawang kayo pilitin. Ako po'y nangangaral lamang dito ng salita ng Diyos. So King David did not say, I'm busy. So David say, I was glad. So makikita po natin na talagang mahalaga kay King David. Kaya itong salitang ito, alisin natin ang salitang busy pagdating sa Panginoon. Sapagkat kailanman ang Panginoon ay lagi mayroong oras, panahon para sa atin. Ang ating Panginoon ay laging nakikinig sa atin. Ang ating Panginoon ay lagi tayong binibigyan ng pagpapala. Lagi tayong binibigyan ng biyaya. Pagkagising pa lamang sa umaga, ito'y pagpapala na, biyaya na. Kaya dapat pagkagising sa umaga, nandoon na yung ating pasasalamat sa Panginoon. So mga kapatid, David say, I was glad. It means, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin ng I was glad? So makikita natin dito, he has a desire to worship God. Mayroon talaga siyang desire sa puso niya. Mayroon siyang kagustuhan, pagnanais na talagang sumamba sa Panginoon.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat makita sa iyo ngayon yung kagustuhan, kagalakan na sumasamba sa Panginoon. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ang ating tinatagpo dito ay ang Diyos, hindi ang sinumang kapatid natin sa Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo narito dahil kina Brother Rocky. Hindi tayo narito dahil kina Brother Ed. Hindi tayo narito dahil magaling si Brother Luis na magpaawit, na si Brother Luis ay energetic. Di ba? Hindi tayo narito dahil magaling ba, right? So, hindi po yung pagalingan, mga kapatid. So, hindi tayo narito dahil sa choir. Narito tayo upang sumamba sa ating Diyos. Hindi tayo narito dahil sa ating boyfriend o girlfriend. So narito tayo upang tayo ay sumamba sa ating Diyos na ating Panginoong tagapagligtas. So He has a desire to worship God. And then makikita natin dito, I was glad. It means He has a down-to-earth attitude. Meron siyang mapagpakumbabang ugali na sa harapan ng Diyos ay kanyang ibinababa ang kanyang sarili. Inaalis niya. Hindi niya sinasabing, Panginoon, ako'y hari, hindi ko na kailangang sumamba pa sa iyo. So, mayroon siyang down-to-earth attitude na pagdating sa Panginoon, mababa ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalm 69 verse 17. Kaya mga kapatid, ano yung ating attitude kapag tayo humaharap sa Panginoon? Suriin natin anong ugali meron tayo kapag tayo humaharap sa Panginoon. Anong ugali meron tayo kapag tayo sumasamba? Anong ugali meron tayo kapag tayo nagpe-pray sa Panginoon? So Psalm 69 verse 17. Tingnan nyo po, ito po ay sulat po ni King David sa verse 7, ito po chapter 69. At ang sabi po dito sa verse 17, and hide not thy face from thy servant. From thy servant. So huwag mong ikubli ang iyong mukha sa iyong alipin. So hindi niya sinabi huwag mong ikubli ang iyong mukha na sa akin na ako na iyong hari. Hindi niya sinabing ganon. So kundi ang sabi po dito ni King David, hide not thy face from thy servant, for I am in trouble. Hear me speedily. So mga kapatid, makikita natin dito yung down-to-earth attitude ni King David. Na siya'y hari, pero pagdating sa Panginoon, siya'y mababa lamang, siya'y alipin lamang. Kaya tayo po mga kapatid, kung tayo sasamba, kung tayo mananalangin sa Panginoon, suriin, tingnan ang ating sarili, ano yung ating attitude. Baka naman tayo sumasamba, pero ang taas-taas ng ating tingin sa ating sarili. Tayo nagpe-pray, pero mataas ang ating tingin sa ating sarili. Dapat nandoon ang ating pagpapakumbaba. So I was glad. So it means he has a desire, he has a down-to-earth attitude. Na mayroon siyang mapagpakumbabang ugali pagdating sa harapan ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, King David did not say, I'm busy. Maraming tao ngayon busy. So, ang pagsambay dapat talagang pinaglalaanan ng oras, binibigyan ng oras. So, lagi ko pong sinasabi sa inyo, doon sa RPBC, talagang siya ay meron siyang business, pero maghapon siyang umaattend. Ang kanyang asawa ay doktora, pero maghapon umaattend. Hindi sinasabing busy. Ang kanyang mga anak ay kasali sa choir. So, hindi sinasabing busy. So, ang course ng kanyang mga anak, customs, dentist, and then doctor. So, lahat sila graduate na. Pero still, nasa pagsamba, umaattend maghapon. Yun yung biyaya ng Panginoon. So, mga kapatid, mga minamahal, alisin natin ang salitang busy sa ating bibig. Kapag pagsamba, dapat makita sa atin ang ating response. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. And then, I was glad, so it means he has a delight to worship God. Mayroon siyang kagalakan
na talagang sumamba sa ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, kung talagang tayo masaya, nagagalak na sumasamba, sana lahat ng ating program dito sa gawain ay ating ano ba Tagalog nun? Attendan. O suportahan na lamang. So meron po tayong Sunday School. Ako po ay talagang nakikiusap o nangungusap sa inyo na pahalagahan natin yung bawat activity na mayroon po tayo dito. Sunday School, napakahalaga ng Sunday School. Are you blessed in Sunday School? Sa Sunday School, marami po tayong matututunan. Ang saya-saya nyo nga kanina eh. Diba? Sa inyong Sunday School. So kami, kahit kami seryoso, pero are you blessed? Diba? Hindi po kayo sila. Okay. So mga kapatid, mga minamahal, sana tayo po'y masaya, talaga na-bless sa Sunday School sapagkat ang inyong mga teacher, yan po'y naghanda na kanilang ituturo sa Sunday School. So alas 9 nagsisimula ang ating Sunday School. So mga kapatid, makikita natin, I was glad. So he has a desire, he has a down-to-earth attitude, and he has a delight to worship God. So yun po ang ating pong makikita dito. Pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, verse 1 pa rin, and then Psalm 27 verse 4, one thing have I desire of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. So King David did not say, I'm busy. King David did not say, it's boring. Hindi po boring sa church. Hindi po boring ang sumamba. At huwag nating hahanapan ng talagang kasiyahan ng pagsamba. So, King David did not say, it's boring, kayo na lang. Kayo na lang pumunta diyan, it's boring. No. Sa pagsamba, hindi po boring. Sapagkat yung ating pag-awit na mga awiting mga Diyos, ito po'y tumutulong sa ating buhay. Sa ating buhay spiritual, yung napapakinggan natin dito mga special number, yung napapakinggan natin kahit sintonado or may sumasablay sa choir, ako yata yun, ako yun, okay? So, aminado na ako doon. So, kahit sumasablay, pero yung mensahe ng awitin, mga kapatid, mga minamahal, it's a blessing. So, it is not boring to go to church. It is not boring to worship God. Boring ba? So, hindi po boring. Sapagkat kung boring po, mga kapatid, so worshiping God, this place is not a place for entertainment. That's right. This is not a place for entertainment. Kaya, huwag nating sasabihin boring. Hindi naman tayo narito to entertain ourselves. Hindi tayo narito upang dahil wala lang tayong magawa. So, boring na sa bahay, pupunta muna ako sa bahay-sambahan, ganun ba? Boring nang kasama yung aking mga kaibigan, doon na lang ako sa bahay-sambahan, ganun ba yun? So, boring nang pumunta ng SM, pupunta na lang ako ng bahay-sambahan, so ganun ba yun? So mga kapatid, mga minamahal, it is not a place for entertainment. It is not a place for exhortations of ourselves. Hindi ito lugar. Ang pagsamba ay hindi para itaas ang ating sarili. Ang pagsamba ay hindi para itaas ang aking sarili. Maaaring ako po'y nagpupuyat ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi para itaas ang aking sarili. Tinitingnan ko kung ano ang need ng bawat isa. At nangungusap ako, nakikipag-usap ako sa Panginoon. Panginoon, ilagay mo sa aking puso ano yung mensahe mo para bukas. Ano yung kailangan ng mga kapatiran. So hindi para lamang sa aking sarili. So kayo po ang aking iniisip. So mga kapatid, it is not a place for exhortations of ourselves. Hindi ito lugar for entertainment. Hindi ito lugar para itaas ang ating sarili. So, He must increase, but I must decrease. So ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ang dapat may taas dito. Siya ang dapat makilala. Siya ang dapat maluwalhati. So mga kapatid, mga minamahal, it is not boring to worship God. Kaya sa mga Kristiyano nagsasabing boring, sana
sila ay makapag-isip-isip. And then, to worship God, it is not a place for earning praise of men. That's right. Hindi tayo narito upang tayo ay tumanggap ng mga papuri sa tao. Amen. Ay, hindi na ako sasamba, hindi naman ako pinapansin ni Brother Edwin. Ay, hindi na ako sasamba, hindi naman ako pinapansin ng aking boyfriend. Hindi na ako sasamba, hindi naman ako pinapansin ni Crush. Hindi ako pinapansin ni Pastor, hindi na ako sasamba. Ay, hindi naman napapansin yung aking ginagawa. Wala man lamang pumalakpak. Di ba? Hindi na ako sasamba, ganun ba? So mga kapatid, it is not a place for earning praise of men. We are not here to please men but God. Amen. Our purpose is to please God, not men. That's right. Ang ating pong layunin, ang ating pong main purpose is bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos, hindi tao. Kaya kung wala mong nakakapansin ng ating ginagawa, hindi man tayo pinupuri ni kapatid, hindi man tayo pinapalakpakan, so tuloy ang ating pagsamba, tuloy ang ating paglilingkod. Amen. Ganun po ba? Amen. Huwag nating hahanapin yung mga nakikita natin sa lugar, sa ibang lugar. Sa ibang lugar, kapag ikaw ay umawi, talagang sigawan ng mga tao. Kapag ikaw ay umawit, nagsalita sa entablado, hiyawan, palakpakan ng mga tao. So huwag natin yung hahanapin dito sa pagsamba. So we are not here for entertainment, for exhortations of ourselves, for earning praise of men. So mga kapatid, mga minamahal, I was glad. So King David did not say it's boring. Hindi niya sinabing boring dyan. Kundi ang sabi niya, I was glad. So mga kapatid, last, mabilis ba? Last na. John. So last mga kapatid, sinabi ni King David, I was glad. So King David did not say, no blessings. Hindi sinabi ni King David, no blessings dyan, walang blessings dyan. So ibig sabihin sa pagsamba mga kapatid, mga minamahal, may blessings. Amen. Amen po ba? Amen. So hindi man ito material na bagay, pero may blessings po sa pagsamba. Sapagkat ang sabi nga ni King David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So ibig sabihin may blessings. Tingnan po natin, patunay na mayroon po blessings po dito. Ang sabi po ng Psalms 122 verse 4, tingnan nyo po yung Bible. Sa Psalms 122 verse 4. Ano po sabi po dito sa verse 4? Whether the tribes go up, the tribes of the Lord, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the Lord. So ito po yung patunay that there is a blessing in worshiping God. Thanksgiving. Mayroong nagpapasalamat. So ibig sabihin talaga, pinagpapala ang mga taong laging tapat na sumasamba sa Diyos sa ating Panginoong Jesus. So nagpapasalamat sila. So ibig sabihin, malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, blessings, privilege, na talagang tayo ay sumamba tuwing araw ng linggo. Na talagang privilege ang pagsamba na huwag nating tularan ang mga tao, Kristiyano, na hindi sumasamba. Maraming beses ko nang sinabi sa inyo, ano ang buhay ng mga taong nag-backslide sa Panginoon? Ano ang buhay ng mga taong hindi na sumasamba sa Panginoon? So, madalas kong sabihin sa inyo, yung mga taong tumigil sa pagsamba, ano ang kalagayan nila? Meron silang matinding karamdaman ngayon. Payat na payat ang katawan. Dating malaki ang katawan. Dating matipuno ang katawan. Macho ang katawan. Walang karamdaman ang katawan. Ngayon, payat na payat ang tao yun. At kung kailan may sakit na, kung kailan may karamdaman na, ay saka ngayon nagpupumilit na sumamba sa Panginoon. Sa ating buhay mga kapatid, mga minamahal, habang buhay pa tayo, habang may lakas tayo, piliin natin na tayo ay pumunta sa bahay ng Panginoon. Piliin natin na tayo ay sumamba sa Panginoon. So mga kapatid, there is Thanksgiving. Ito yung patunay na talagang may blessing sa Panginoon. I was glad.
So it is a blessing to worship God. Amen po ba? So kayo pa ay talagang pinagpala ng Panginoon. Say amen. So yun po na talagang sinabi dito na talagang give thanks unto the name of the Lord. So talagang sila nagbibigay pasalamat sa Panginoon. So hindi nyo man ibinubuka ang inyong bibig, nakaupo lamang kayo diyan, hindi nyo ibinubuka na kayo sinasabi nyo salamat Panginoon, pero ang inyong presensya, ang inyong pagsamba this morning, yan ang nasasabing kayo ay nagpupuri at papasalamat sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, there is a blessing. Meron talagang pagsamba, meron tayong mapapala. Gagantihan ng Panginoon ang ating mga ginagawa. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, therefore, beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So yung ating pagsambang ito, yung ating pakikinig ng salita ng Diyos, yung paggising natin ng umaga, tayo uma-attend ng pagsamba on time, your labor is not in vain in the Lord. Yung iyong pagpipray, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbibigay ng iyong tithes and offering, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon is not in vain. Kaya mga kapatid, may blessings po sa pagsamba. So kaya talaga ang mga tao dito, sinasabi dito, give thanks unto the name of the Lord. So mga kapatid, lagi nating pahalagahan ang pagsamba. Ang hindi pagsamba ay kasalanan. And then patunay na talaga mayroon pong blessing sa pagsamba. Ano pa pong sabi dito sa verse 4? The testimony. Mayroon po talaga nagpapatuo. Mga Krisyano, mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, dahil sa kanilang pagsamba, dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagbibigay sila ng patutuo, tumatayo dito sa unahan, na talagang pinagpala ang kanilang buhay from the time na kanilang nakilala, tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At dahil kanilang inuna ang Panginoon, ay makikita natin na talagang pinagpala ang kanilang buhay. Kaya mga kapatid, huwag magsasawa na sumamba. Huwag mapapagod sumunod. Sabi nga, no pain, no gain. Ang taong umaayaw ay hindi nagwawawi. So, sa pagsamba, ito po'y talaga sabihin na natin sakripisyo. Higising na maaga, magpa-plancha ng damit, di ba? At ang ibig talagang mayroon pang mga iniisip na mga pakakainin. Kaya bago yan pumunta ng bahay sa bahan, ay talaga nagluto muna para doon sa mga maiiwan. Kaya sana yung inyong pong mga mahal sa buhay, may encourage po natin ninyo na sila'y manambahan din sa Panginoon sapagkat there is a blessing. It's not boring. So, ipakita natin na talagang mahalaga ang pagsamba. So, there is thanksgiving, there is testimony, and then mga kapatid, ang sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first. Matuloy. Yun. So, gawin natin ang kalooban ng Diyos and God will do the rest. Amen po ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin ang Diyos, unahin ang Panginoon tuwing araw ng linggo. So, first day of the week is Sunday. Ito ang unang araw sa isang linggo. Hindi po Monday, hindi po Lunes, kundi linggo, Sunday. Akala ko Monday. Kasi Monday ang pasukan, Monday ang trabaho. Pero first day of the week is Sunday. Kaya mga kapatid, unahin ang Diyos kapag araw ng linggo. But seek ye first the kingdom of God. Nakakalungkot talaga na ang ating panahon ngayon, maraming tao, walang ganang sumamba, ayaw sumamba. So si King David, siya po'y hari, pero siya po ay sasamba. Kaya tayo, hindi man tayo hari, tayo yung mga ordinary people. Yun nga yung isang malaking pasasalamat ni King David sa buhay niya.
kung bakit gano'n na lamang ang kanyang desire. Sapagkat si King David, ano siya dati, isang pastol, isang tagapag-alaga ng tupa. Napakatindi, napakalaki ng promotion ni King David. Amen po ba? Kaya mga kapatid, there is a blessing in worshiping God. Meron pong pagpapala kapag tayo sumasamba. At ano pa yung napakagandang pagpapala dito? Bukod doon sa thanksgiving testimony na talagang there is a blessing to transformation. Na kaya sinabi po dito na hindi sinabi ni King David there is no blessing. So isang napakagandang blessing sa ating lahat yung mabago ang ating buhay. Amen po ba? So, kanina sa aming Sunday School, so yun, isang pagpapala sa buhay ng ating kapatid na dating sugaron, chikboy pa rin yata dati, di ba? So, isang araw, hihingan ko yan ng testimony dito sa unahan. Di ba? At dahil sa salita ng Diyos, dahil merong ganitong gawain, merong church na naitatag, merong pagsamba, so mga kapatid ay talagang nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa buhay ng ating kapatid. Amen po ba? Nabago ba ang buhay dahil sa pagsamba? Nabago ba ang buhay dahil sa pagdinig ng salita ng Diyos? Nabago ba ang buhay ng salita ng Diyos? So mga kapatid, that is a blessing. Napakalaking pagpapala po niyan. Sapagkat ayaw ng Diyos ng tao ay patuloy na gagawa ng masama. Kung bakit mayroong mga trahedya, bakit mayroong mga aksidente, bakit mayroong mga lindol, bakit mayroong mga wildfire, sapagkat iyan ay isang babala ng Diyos na ang tao ay dapat magbago ang buhay, na ang tao ay dapat dumating sa pagsisisi ng kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal na bago ang buhay natin, ay isang napakalaking blessings. Sino kaya isang araw tatayo dito sa unahan na talagang magbibigay ng patutuo na napakalaki ng pagbabago sa kanyang buhay? Kayo di sawa na sa buhay ko eh. Lagi na lang ang buhay ko yung naririnig ninyo. Diba? So madalas ko na yung ibinibigay na halimbawa sa inyo na sino ba ako dati. Sabi ng aking anak, Ninong! Ito, sino ako dati? Ninong! Ang gwapo niyo pala! Dati. Ayos na sana eh, nasundan pa ng dati. Bakit? Ibig ba sabihin ngayon? Pangit ka pala ako ngayon, ano? Thank you. Meron ka 1,000 pa ako ya. So mga kapatid, mga minamahal, ang isang Kristyano, hindi man siya maganda physically, pero kung nakikita yung kanyang ugali na nabago, o tayo lahat, hindi man tayo gwapo sa paningin ng ibang tao, kung mayroon tayo magandang ugali, tayo po'y nagiging gwapo, maganda sa paningin ng ating mga kapatid. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, yun po, isang napakalaking pagpapalang na bago ang ating buhay. So there is a blessing. So King David did not say there is no blessing. So sa pagsamba, mayroon pong pagpapala. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, tapos na tayo, maiksi ang ating preaching. Biting ba kayo? Dagdagan pa natin. Buksan natin ang ating combined word sa Acts chapter 8. Patunay lamang po na talagang that is a blessing. Acts chapter 8 verse 27. Tingnan niyo po ang inyong Bible. Ito pong eunuch na ito ay hindi pa mananampalataya. Pero siya po pupunta ng Jerusalem from Africa, from Ethiopia, to worship. So ito po ang sabi po dito sa verse 27. And he arose and went, and behold, a man Ethiopia. So simulan na natin sa verse 26 para niyo po maintindihan ang story. And the angel of the Lord spake unto Philip. Dumating ang anghel ng Panginoon at nangusap kay Filipe, na nagsasabi, Philip, bumangon ka, arise, and go toward the south unto the way that goeth down
and from Jerusalem unto Gaza, which is desert. So si Philip ay inutusan ng anghel ng Panginoon. Philip, pumunta ka doon sa disyerto. Disyerto ang pupuntahan ni Philip, desert. So hindi siya nagreklamo. Hindi siya naghanap ng pagkain, hindi siya naghanap ng Alphamart doon. Disyerto nga eh. Di ba? So hindi siya naghanap ng 7-Eleven po doon. Pero si Philip, sabi po dito, and he arose and went, and behold a man Ethiopia, an eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship. So itong eunuch na ito ay pupunta ng Jerusalem para sumamba. Ang eunuch na ito, siya po ang treasurer ng isang reyna, namamahala ng lahat ng kayamanan. Kaya alisin natin sa ating bibig ang salitang busy. So ang eunuch na ito'y namamahala ng lahat ng kayamanan ng isang reyna ng Afrika. Pero meron siyang oras para sumamba. Hindi niya sinabi sa Panginoon, Panginoon, busy ako. Panginoon, wala akong kapalitan sa aking trabaho. Panginoon, wala akong assistant dito. Akin ang lahat ng trabaho. Ang eunuch na ito, mga kapatid, mga minamahal, mayroong oras, nagbigay ng oras para sumamba sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Na kahit malayo, amen po ba? Malayo from Africa, Egypt, and Jerusalem or Israel. From Africa, 4,195 kilometers. Anong sasakyan? Karwahe. Pero nagbigay ng oras na sumamba sa Panginoon. So, no excuses. Ang tao ngayon, ang Kristiyano ngayon, ang daming alibay. Diba? Napakalapit na ng bahay-sambahan. Napakarami ng bahay-sambahan ngayon. Ang dami pa rin alibay. Pero yun po ay karwahe ang sinakyan. Mainit, disyerto ang dadaanan, walang tindahan. At ilang araw kaya bago nakarating ng Jerusalem. So, blessings na siya'y pupunta. Bakit? Sapagkat siya po ay naligtas. Tingnan po natin, verse 28-29. Then was returning and sitting in his chariot with Isaiah the prophet. Itong si eunuch na ito ay binabasa ang book of Isaiah. Binabasa ang sulat ni prophet Isaiah. Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to his chariot, So, inutusan ng anghel ng Panginoon si Philip na umakyat o sumalta at sumama dito sa karwaheng ito. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest thou what thou readest? Naunawa mo ba ang iyong binabasa? And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. So, inutusan niya si Philip na umakyat at ipaliwanag sa kanya ang kanyang binabasa. 32, then the place of the scripture which he read was this: He was led as a sheep on the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. But, verse 33, in his humiliations his judgment was taken away, and who shall declare his generations? For his life is taken from the earth. 34. And the eunuch answered Philip and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this, of himself or of some other man? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. And as they went on their way, they came unto a certain water, and eunuch said, See, here is water, what doth hinder me to be baptized? So ang blessings po doon, naligtas ang eunuch. At sinasabi ko po sa inyo, almost the same sa buhay ko, na ganito din yung nangyari sa akin.
Sapagkat year 2014, last week of March, ako po ay naghahanap ng Christian church. Naghahanap ako ng tunay na church na itinatag ng ating Panginoong Jesus. So during that time, hindi pa ako ligtas. Ang hanap ko lamang ay Christian church. So last week of March 2014. And then, first Sunday ko po sa RBBC, April 6, 2014. So yung blessings po doon, dahil ako'y naghanap ng Christian church, ay ako ay naligtas. Tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas April 11, 2014, Friday, 3 p.m. So yun po yung blessings. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, it's boring, there is no blessings, I'm busy. Lagi tayo magbigay ng oras ng pagsamba. So mga kapatid, mga minamahal, sa pagtatapos po, worshiping God gives us spiritual strength. Ang pagsamba sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasang espiritual. Ang sabi po ng Roma chapter 10 verse 17, so that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kantahin nga ng choir yung, so that faith cometh by hearing. So mga kapatid, mga minamahal, ang pagsamba, pakikinig ng salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasang espiritual. Kaya huwag nating pabayaan ang pagsamba. Ang pagsamba sa Diyos, hindi lamang kalakasang espiritual ang binibigay sa atin, kundi ito po'y nagbibigay sa atin ng serenity. It gives us serenity. Ang sabi po ng Psalms 122, verse 18 na po ang ating pong Bible, sa Psalms 122, balikan po natin ang Psalms 122, verse 8. Si King David po, marami siyang kaaway. Pero ganun pa man, dahil sa kanyang pagsamba sa Panginoon, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagkaroon siya ng peace of mind, nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang sarili. For my brethren and companions sakes, I will now say, peace be within thee. So mga kapatid, nagbibigay ito sa atin ng kapanatagan. Nagbibigay ito sa atin ng kapayapaan. Nagbibigay ito sa atin ng peace of mind. Yung ating pagsamba, pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya there is a blessings. So it is not boring. Huwag natin sabihin tayo busy. Napakalaki ng ibibigay nito sa atin. Napakalaki ng purpose ng Diyos. Bakit talagang pinag-utos sa ating huwag pabayaan ang pagsamba. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ang pagsamba sa Panginoon, sa ating Diyos, ito po'y nagbibigay sa atin ng kagalakan or ng contentment sa ating buhay, satisfactions of life. I was glad when they said unto me. So ang kagalakan ni King David ay sa pagsamba, hindi sa pera. Ang kagalakan ni King David ay sa pagsamba, pagsunod sa utos ng Diyos, hindi sa kanyang palasyo, hindi sa dami ng kanyang mga sundalo, hindi sa dami ng kanyang mga katulong, hindi sa sarap ng pagkain na kanyang kinakain araw-araw. Amen po ba? Kundi ang sabi nga, I was glad when they said unto me. Maaring masarap talagang kumain ng masarap. Diba? Ako, gusto ko yung lechon. Diba? Gusto ko yung salad. Gusto ko yung leche flan. Pero mga kapatid, mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, ang kagalakan natin ay dapat sa salita ng Diyos, sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. So, worshiping God gives us satisfactions of life. It will be found in the Lord Jesus Christ. It will not be found in material blessings. That's right. So yung kagalakan or contentment sa buhay hindi matatagpuan sa mga material na bagay. So, let us continue worshiping our God. To God be the glory, tayo po'y tumayo.
Tayo po yung muko, pumikit, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, sapagkat ang iyong pong banal na salita patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan espiritual. Napakahalaga na dapat namin pahalagahan ang aming espiritual na kalagayan. Napakahalaga na dapat namin patatakin, palakasin ang aming pong pananampalataya. Titibay lamang ang aming pananampalataya kung kami po'y patuloy na mag-aaral ng inyong banal na salita, kung kami patuloy na makikinig ng inyong banal na salita, kung kami patuloy na susunod sa iyong mga kalooban. Sapagkat hindi kailanman titibay ang aming pananampalataya kung wala kaming gagawing pagsunod sa iyong mga utos. So ang hindi pagsunod sa iyong mga kautusan, ito'y magbibigay sa amin ng panghihina sa aming pong espiritual na kalagayan. Salamat po na ipinakita sa amin ni Haring David na siya kahit siya'y hari, King of Israel, ay ipinakita niya ang kanyang pagpapakumbaba sa iyong harapan. Ipinakita niya sa amin na talaga napakahalaga ng pagsamba. Kaya sana bilang kami po ay mga mananampalataya, sana hindi mapakinggan sa amin ang salitang busy. Sana hindi mapakinggan sa amin na kami ay tinatamad. Kapatid, ang Panginoon ay hindi tinamad na tayo pagpalain. Kaya sana sa ating pong buhay, huwag nating katamaran na tayo ay sumamba sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Paano kung ang Diyos ay tinamad sa ating buhay? Paano kung siya tinamad na tayo bigyan ng ating kailangan? Ano kaya buhay meron tayo ngayon? Paano kaya kung ang Diyos ay tinamad na tayo bigyan ng buhay? Bigyan tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng kalusugan, bigyan tayo ng proteksyon. Nasaan kaya tayo ngayon? Sana sa ating buhay sa araw-araw, makita natin na ang Panginoon ay hindi nagsasawa, hindi napagod na tayo pagpalain. Kaya kapatid, aking dalangin, sa lahat na naririto ngayon, na talagang pahalagahan po natin ang pagsamba. Ang Diyos ay marapat na ating sambahin. Sapagkat ang buhay na meron tayo, hindi sa atin, ito'y galing sa Panginoon. Kaya ang buhay na ito, ang katawang ito, marapat lamang na matagpuan sa bahay ng Panginoon tuwing araw ng linggo. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng bawat isa. Patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan at kalusugan. Salamat, hindi ka nagsawa. Salamat na natili kang tapat sa amin. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.